ng buwan, marhay na aga sa wikang Bicolano. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Maupay nga aga naman sa ating mga pagbati para sa kapatid nating Waray. Big day today para sa ating bansa, kaya naman po ngayong araw, sasamahan tayo ng ating kapatid sa frontline sa umaga, Miss Ruth Cabal. Thank you, Dimples. Isang mapagpalaya at makasaysayang umaga ng Martes sa ating lahat. At totoo nga po, malaking araw para sa Pilipinas dahil simula ngayong araw ay pasahan na po or filing ng Certificate of Candidacies o COCs ng mga tatakbo para sa eleksyon sa Mayo. Para sa ilan nating kapatid, ang filing ng mga COC ngayong araw hanggang sa October 8, susunod na Martes, sasakupin po nito ang mga tatakbo sa halalan sa Senado, Kongreso at maging sa mga lokal na pamahalaan. Kaya naman simula ngayon hanggang mamayang hapon, aabangan at babantayan natin ang mga ilang mga susubok na tayo'y suyuin para makakuha ng pwesto sa Kongreso o di kaya'y mamuno sa lokal na pamahalaan. Nakantabay rin tayo sa ilang mahalagang lugar na pagdarausan ng pagsusumite ng mga COC. Siyempre nakatutok pa rin tayo sa ilan pang mahalagang balita para sa araw. Gaya na lang ng binabantayan ding Bagyong Julian. That's right, Mommy Chicky. Sa ating po mga kapatid, team bahay man or kahit nasan ka man, sabayan na kami ngayong araw sa aming Bilang Pilipino, ang COC Filing Special Coverage ng Good Morning Kapatid! Buong pwersa po ang News 5 para sa pagbabantay sa mga sitwasyon sa filing ng mga Certificate of Candidacy ngayong araw. Simon Gualvez nagbabantay ngayon sa loob ng Manila Hotel para sa mga magfa-file para sa mga national post. Si Dave Abuel naman po nandyan sa labas naman ng Manila Hotel para antabayanan ang sitwasyon dyan at updates partikular sa seguridad sa lugar. Nasa Quezon City naman si Hannibal Talete. At pupunta rin po tayo sa Davao City para alamin ang sitwasyon doon mula kay Bril Montalvo. Nasa Cebu naman ang ating kapatid na si John Aroa. Ito mga kapatid, ngayong araw sinuspindi naman ang mga klase sa ilang lugar sa bansa. Bunsod pa rin po yan ng sama ng panahong dala ng Bagyong Julian. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Apektado rin ng sama ng panahon ang ilang lugar sa norte. Sinuspindi na ang mga klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa Cagayan, kagaya na lang ng Apari, Lalo, Gonzaga at Tuao. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa probinsya ng Apayao at sa Baguio City. Balik tayo sa eleksyon o filing ng COC. Nagsidatingan ng ilang mga kandidato sa Manila Hotel 10 City para sa unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa midterm elections. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, sino-sino na ba yung mga nakita mo dyan? Nako, unti-unti na nagdarating nito, Jester, no? Ang mga kumakandidato or nais maging makapwesto sa Senado at party list. Mahigpit yung seguridad sa buong paligid nitong 10th City ng Manila Hotel kung saan nga tatanggapin yung mga tatakbo para sa Senado at kinatawan ng party list. Ilan sa mga nauna dito ay si Wilbert Lee or Agri Party List Congressman Wilbert Lee na nagdesisyon na tumatakbo o tatakbo bilang senador. Habang ilan naman sa mga party list na maaga rin sa venue ay ang AGAP at Agri Party List na susubok muli makakuha ng pwesto sa Kongreso. Bantay sarado nga ng COMELEC itong entrance area kung saan 4 na tao lamang kada kandidatong pinapayagang maisama sa loob. Nahahati kasi sa dalawang bahagi itong 10th City. Isa para sa mismong filing habang yung isa naman sa media area. Matapos yung mismong paghahain ng kandidatura, didiretso na yung kandidato dito sa media area kung saan gagawin yung photo op, interview, maging ang pagpirma sa pledge para sa isang maayos na halalan. Merong hanggang 10 minuto ang bawat kandidato para sa kanilang panayam sa media. In which, sa ngayon, Jess, no, sa likod ko, nakikita nyo si Congressman Wilbert Lee na humaharap sa media para sa ilang mga tanong bago siya dumiretso naman sa mismong pagpirma doon sa pledge. No? Ito ay pinaka nakaugalian na ng lahat ng mga kandidato na sa tuwing sila ay maghahain ng COC, kailangan nila pumirma doon sa malaking tarpaulin ng kanilang panunumpa para sa isang maayos at matapat na halalan ngayong 2025 midterm elections. Jess. Okay, nauna na si Wilbert Lee. Buong araw pa yan, Mon. Marami ka pang babantayan. Nag-alas 5. Maraming salamat, Mon Gualvez.
Heto naman po, mahigpit na seguridad ang pinatutupad ng mga otoridad sa labas ng Manila Hotel, lalo pat may mga supporters ng dumarayo para sa mga aspirants po natin. Live mula pa rin sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang mga supporters, mga kandidato ang nakikita mo dyan ngayon? Dimples, maagang nagtungo rito sa harap ng Manila Hotel ang ilang taga-suporta ng aspirants o mga kakandidato na maghahain ng Certificates of Candidacy para sa 2025 national and local elections. Pasado alas 6 pa lang ng umaga, ilang oras bago ang opisyal na pagtanggap ng COC ng COMELEC dito sa Manila Hotel, dumayo na ang mga taga-suporta ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Mala fiesta yan dahil may pabanda. Bahagya naman itong natigil nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kanina. Bantay sarado naman ng mga otoridad ang Katigbak Parkway. Isinara muna ito sa mga motorista ngayong filing ng COC para sa mga senatorial aspirants at party list. Nagkaroon din ng last minute check sa mismong venue. Nagsagawa ng panel inspection ang Manila Police District Explosive Ordnance Division sa loob ng tent city ng Manila Hotel. Gamit ang K9 unit, inikot nito ang lahat ng sulok ng venue para siguraduhin ligtas ang araw na ito para sa mga maghahain ng COC. Nauna nang nagpaalala ang COMELEC sa mga maghahain ng COC na 3 lang ang pwedeng isama sa loob ng venue, 4 naman ang pwedeng magrepresenta sa party list. Dimples, ilang minuto bago mag-alas 8, dumating na si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Paalala naman sa mga taga-suporta ng mga kakandidato na pupunta rito sa tapat ng Manila Hotel, magdala ng payong dahil mayat-maya pa rin ang buhos ng ulan. Dimples. Maraming salamat, Dave Abuel, at mag-ingat kayo. Stay dry. Samantala, inaasahan na ang maraming pagdagsa ng mga kakandidato na buwan namanong maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Pero ano-ano nga ba ang mga panuntunan sa filing na dapat sundin ng mga aspirant na tatakbo sa iba't ibang posisyon? Alamin natin yan sa report ni Ria Fernandez. Hudyat ng pag-uumpisa ng panahon ng halalan ang filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa iba't ibang nasyonal at lokal na posisyon tuwing eleksyon. Simula ngayong araw hanggang October 8, pwede nang maghain ng Certificate of Candidacy ang mga kakandidato kahit sa weekend. Iba-iba ang venue ng filing, depende sa tatakbuhang posisyon. Ang mga tatakbong senador at kinatawan ng mga party list sa Manila Hotel ang venue. Habang sa kanya-kanyang local COMELEC offices naman ang mga tatakbong kongresista, governor, vice governor at iba pang lokal na posisyon. Simple lang ang requirement sa mga gustong kumandidato. Dapat ipinanganak dito sa Pilipinas. Rehistradong botante, nakatira rito sa bansa at dapat marunong magbasa at magsulat. Sa mga gustong maging senador, 35 years old pataas lang ang pwedeng tumakbo. 25 years old pataas naman sa kongresista. Habang iba-ibang minimum age requirement kung sa lokal na posisyon kayo tatakbo. Kung pasok ang kandidato sa lahat ng requirements, pwede na silang maghain ng COC. Pwedeng personal o otorisadong kinatawan ng kandidato ang maghain ng COC. Pero dapat specific na COC form ang ipasa, depende sa posisyon na tatakbuhan ng mga kandidato. Sa mismong filing naman, 3 tao lang ang pwedeng isama ng kandidato sa paghahain ng COC. Pero hindi sila mapipigilan ng COMELEC kung gusto nilang ipromote ang kanilang sarili dahil Pebrero pa sila ituturing na kandidato habang sa Marso naman kung tatakbo sa lokal. Bagamat limitado ang pwedeng bitbitin sa loob, wala ring magagawa ang COMELEC kung magbibitbit ng supporters sa mga tatakbo sa labas ng venue ng COC filing. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang Bilang Pilipino ang COC filing special coverage ng inyong paboritong kasala sa umaga. Good morning, kapatid! Bilang Pilipino, bilang Pilipino, boto sa pagbabago, sabay. Bilang Pilipino, At nagbabalik ang Bilang Pilipino, ang COC filing special coverage ng Good Morning Kapatid.
Maraming agaw eksena tuwing panahon ng paghahain ng kandidatura. Nariyan ang mga nuisance candidates. May mga pagkakataon ding nauuwi ang COC filing sa karahasan. Panoorin pa natin to. Isa ang COC filing o paghahain ng Certificates of Candidacy sa mga pinakamalaking araw para sa mga tumatakbo sa local o national posts. Sabay-sabay na gaganapin ang COC filing ng mga tatakbong senador, party list representatives, mga congressman, mga governor at vice governor, mga mayor at vice mayor, at iba pang mga lokal na posisyon. May ilang agaw eksena tuwing COC filing. Chris Aquino, kung nanonood ka ngayon, umiibig pa rin ako sa'yo. Mga kababayan ko, iboto ninyo ako sa darating na halalan. Importante ang salita ng hari. Noong 2022, halos 600 ang naghain ng COC para sa national positions. Pero mahigit 70% riyan ang idineklara ng COMELEC bilang nuisance candidates. Sila yung mga kandidatong naghain ng COC pero hindi tinanggap ng COMELEC ang kandidatura. Itinuturing kasi silang panggulo at walang tiyak na intensyong umupo sa pwesto. Ito rin ang taon kung saan maraming nagbago sa COC filing dahil sa COVID-19 protocols. Nilimitahan ang mga kaanak at taga-suporta na maaaring sumama sa mga kandidato. Mahigpit ang seguridad tuwing COC filing pero may mga pagkakataon pa rin na uuwi ito sa karahasan. Isa na nga sa mga pinakatumatak sa kasaysayan ang Maguindanao Massacre noong 2009. November 23 nung taong iyon, nauwi sa karahasan ang paghahain ng COC ni dating Buluan Vice Governor Esmael Toto Mangudadatu. Nakakonvoy noon si Mangudadatu na balak maghain ng kandidatura sa pagkagobernador. Pero nauwi ito sa trahedya. Minasakar ang 58 individual na nakabuntot kay Mangudadatu. Kabilang dito ang asawa niya, 2 kapatid, mahigit 30 miyembro ng media at iba pang mga nakabuntot sa tatakbo sanang gobernador. Ngayong taon, mahigpit na seguridad muli ang ipatutupad sa 8 araw na paghahain ng kandidatura. Bago at lumang mga pangalan man, inaabangan dahil tiyak na silang magiging matunog sa mga susunod na buwan bago ang halalan. Ayan nga ating mga kapatid, itong paghahain ng kandidatura nga ang unang hakbang para sa pagtakbo sa lokal o pambansang posisyon. Kaya naman maraming dapat sundin oras na makapaghain ng COC ang isang kandidato. Para ipaliwanag pa yan, makakasama natin live si political analyst mula sa University of Santo Tomas, Froilan Calilong. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Good morning, sir. Yung napanood natin doon sa storya kanina, no, yung mga nangyayari kapag COC filing. Pero ano po ba ang ibig sabihin ito? Kasi for this elections, more than 18,000 posts up for grabs. Well, basically, when we actually have the COC filing, it's more than a procedural requirement for me. No? It's also a political statement na kung saan tayo po ay naglalatag na ng ating kakayahan at kagustuhan na pumailan lang dito sa magulong mundo ng ating politika. No? And of course, may mga instances na kung saan gusto nila mauna, yung iba naman gusto mahuli. No? Siyempre, pag nauna ka, it gives the impression that you're really ready, you're raring to go, and that you have the support of not just your family but your constituents as well. No? Then yung iba naman, kaya medyo nagpapahuli sila because they want to see yung public opinion, they want to see how the alliances will shape, and how they also would like to know kung may sapat pa silang funding, you know, for the candidacy. So technically, ito yung masasabi na simula ng ating election season. Although hindi natin pinagbabawalan ngayon under the ruling na magkaroon ng mga premature campaigning kasi meron tayong perenya ruling na tinatawag. Dati ho kasi pinagbabawal niyan. But right now, ang isang kandidato as per the Supreme Court ruling is not yet deemed a candidate per se unless magsimula na yung talagang campaign. Kanina nabanggit mo, Sir Froilan, yung timing. Eto ba, may strategy din ba involved kung magpa-file ka bilang isang individual o na mag-isa ka lang o kasama mo yung mga kapartido mo? Ideally po kasi, ang ginagawa ngayon ng kalakaran, may tinatawag tayong show of force. Politically, it gives us the impression na talagang you have the backing, not just of your family members, not just of your party, but marami kang kasama. No? Yung iba nga dyan, mayroon pa mga banda na kasama, may mga ati-atihan sila. No? So,
they really would like to bring in as much people kasi it also gives the impression on their opponents that they are really formidable, that they're really strong. No? So this early, they're already setting the tone. Tinatawag nila That's- optics, no? sir? Yes. Oo. May mga drone shots yan, actually. Yan, actually, oo. Ang tawag nila yun, hinahain ang kandidatura, pero ay merong mga incidents na hindi pumapasa, na merong mga kakulangan. Ano yung mga typical na mga rason kung bakit hindi natutuloy ang pag-file o hindi sila napapayagan? Well, basically, yung sa procedural requirements, maaaring may mga kulang, no? Although on the case naman of the COMELEC, ito nga yung binabanggit nila lagi, no? Ministerial lang yung kanilang ginagawa, di ba? Kaya nga nakalusot yung Alice Go before, no? Dahil nga sila ay tumatanggap lamang, no? So for as long as the requirements are complete, and for as long naman as hindi sila mababrand technically as nuisance candidates, then they can proceed with their candidacy. Siguro sundan ko na lang yung tanong ni Mami Chiki kasi yung tinatanong niya yung ano yung pwedeng parang dahilan para hindi matuloy. Yung next dyan is nakita natin sa storya kanina yung mga nuisance candidates kasi ministerial yung pagtanggap, sinabi yun na nga Sir Froilan, no? Pero after niya na isasalain yan ng COMELEC no? So pag na-declare ka na nuisance candidates, ano ba ibig sabihin? No? Well, pag na-declare na nuisance candidate means, for example, if you're running for a national position, it means that you do not have the capacity to launch a massive national campaign. Of course, meron tayong mga tinitignan na mga perspektibo dyan, no? Machinery, the messaging, and of course yung iyong psychological component, no? Kasi makikita natin kapag ka naman talaga filing ng COC, dito lumalabas yung mga kakaibang karakter kung minsan, ano? Nakita natin. Di ba? Ay, iba nga, inaabangan yan eh. Actually, form of entertainment. It is. And kung titignan natin, no, every year, no, every filing, same personalities, no? Minsan nadadagdagan, minsan may naiiba, pero it's the same thing, no? Pero hindi natin may alis kasi this is a manifestation of their political right in the first place because they invested with this political right to run for public office. But it's incumbent upon the COMELEC to see and to scrutinize well sino ba talaga yung legit na kandidato at sino yung mga nuisance sa matatawag. Hindi nga, minsan nakikilala na natin sila. Kasi halos every election, paulit-ulit, mag-file at Pero mag-file maganda sila. yun kasi talagang dapat din may intent ka eh. No? Na talagang serious ka sa pagtakbo. Siguro, mamaya I think may discussion pa rin tayo but since we have you here, Sir Froilan, isa kasi sa pagbabago rin ngayon, yung rules on substitution. Oo. So, parang anong nakikita mo dito na parang is it about time na magkaroon tayo ng dati kasi hanggang November 15, I think pwede. No? Ngayon, ang gusto ng COMELEC is hanggang matapos na lang yung filing. Ba't kaya nagkaganon na aabuso ba? Saka ano siguro, anong magiging changes nun for parties sa strategy nila coming into the filing of COCs? Well, for me, it's really about time, you know, because we have seen kung itong mga placeholders na to, Yes, no, they call na, them placeholders. na nilalagay lang natin doon. And parang para sa akin, parang pinaglalaruan natin yung procedures ng ating election, which is not good, no. So I think it's about time that the COMELEC comes in to play and try to set the rules and the boundaries for these things para hindi tayo parang namamanipula ng mga kandidato, no? Kasi parang lumalabas tayo yung sumusunod dun sa kumpas nila, which is not supposed to be Tapos the parang case. nag-aabang, yung binanggit mo kanina, mag-aabang ka kung anong mangyayari dun sa ano, di ba? Actually, it's a political strategy. Yes, We call that reluctance, no? Kasi in a way, you don't want the public to give the impression na parang you're so into it, na parang ganid na ganid ka sa kapangyarihan. Parang gusto mo na, sige, ante-ante lang tayo, I'm not really decided pero sige na nga. Ilan na ba yung narinig natin na hindi ako tatakbo? Pero, hindi ako tatakbo yeah, hanggang ending. the day. Right. Ito sir, tanong medyo Bulatan. technical dito sa substitution. Siyempre pwede yung mag-substitute kahit sino until matapos yung deadline. Pero meron bang pagkakaiba kung ang magsasubstitute ay kapangalan mo rin? Parehong last name, parehong apelido. That is something also na po pwede nating tignan, ano? Kasi ang maliwanag kasi dun sa ruling is that po pwede lang mag-substitute beyond October 8 kung namatay. Di ba? No. Saka may ruling pa ata doon na kapag namatay, kailangan din parang ka-apelyido. Right. Parang ganyan. Right. Oo. Sa mamaya, mga legal alam Oo, natin, legal, alamin yung natin mga mamaya legal yan. implications Pero ito, yan. Oo. Lalabas na muna ako saglit sa COC filing. Doon tayo sa panahon na ng kampanya. Mas stricto ang COMELEC ngayon sa paggamit ng digital component ng kampanya, lalo na sa usapin ng artificial intelligence. Ano ba yung dapat nating bantayan ngayon? Well, actually, nakita nga natin mismong dun sa COC, no? Sa document itself, meron silang manifestation na talagang kailangan yung paggamit ng social media, artificial intelligence, and digital campaign should be within ethical norms, no? Which I think is also good, na para ipaliwanag sa mga kandidato
dito na alamin nila kung paano talaga ito magagamit. Pero hindi natin kasi may aalis. No? Yung AI kasi pwede naman talagang maging useful tool yan, lalo na sa strategizing. Especially sa data analytics. No? If you have data analytics, if you're doing the campaign, maganda po na gumamit din ng AI. Pero syempre, papasok na naman dito yung moral and ethical dimensions. Ano? Kung hanggang saan lang ba dapat siya po pwedeng gamitin. Lalo na may mga deepfake tayo ngayon na tinatawag, no? Na po pwedeng magbigay ng statements, kunwari na naka-video. Syempre, alam naman natin sa public, it's not really what you say, but the perception of the public of what you said. No? That really matters. So, maaring it could work against or for a candidate. Right. Daming bago. Ang limit lang dyan, ang nililimitahan or ang may restrictions are the parties and the candidates. Ang problema yung mga botante. Yes. Yung mga non-candidates. That's right. So, Tama. Machinery, Machinery, sabi oo nga nga. nila. Diba? That is right. Okay, patuloy natin mamaya yung ibang diskusyon natin, no, with other issues concerning ng COC. Maraming salamat kay Sir Froilan. Thank you. Thank you very much, sir. At ito naman po mga kapatid, mamaya sisilipin natin ang sitwasyon sa local government election o COC filing sa Davao City. Para naman mas maturuan at mamulat pa ang ating mga kapatid, alamin natin ang tungkulin ng mga mamamayan sa papalapit na 2025 midterm elections kasama ang isang eksperto mula sa Citizen Arm na NAMFREL. Isang mainit na usapin kapag COC filing, pinahapyawan na nga natin to kanina, ang substitution, ang pagpapalit-palit ng kandidato, ano nga ba ang proseso at ang implikasyon nito sa halalan, pag-uusapan pa natin. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Bilang Pilipino, ang COC filing special coverage ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Bilang Pilipino, bilang Pilipino, para sa pagbabago, sabay-sabay na tayo. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Mga kapatid, nagbabalik po ang Bilang Pilipino, ang COC filing special coverage ng Good Morning Kapatid. Silipin po naman natin ngayon ang sitwasyon sa Davao City kung saan may ilan ng matunog na posibleng tumakbo sa pagkakaalkalde. Live mula po sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, may mga nag-file naman ng Certificate of Candidacy dyan ngayon? Andre, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng COMELEC Davao para sa pag-uumpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga lalahok sa 2025 midterm election. Dito sa Davao City, wala pang nag-aanunsyo ng mga politiko kung sino-sino ang tatakbo, partikular ang pagkaalkalde ng lungsod. Matunog naman na maglalaban ay ang mga angka ng pamilya Duterte at pamilya Nograles. Pero wala pang inaanunsyo ang mga kampo kung sino-sinong individual ang tatakbo mula sa kanilang mga pamilya. Pinapanawagan din ngayon ng mga taga-suporta ni Christ the Healer founder Rod Cubos na tumakbo siya bilang mayor ng Davao City. Noong Sabado, nagkaroon pa sila ng prayer rally para himukin si Bishop Cubos pero wala pang tugon dito si Cubos. Andre, sa ngayon ay bantay sarado na ng otoridad ang tanggapan ng COMELEC Davao para sa seguridad ng mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. At sa mga oras na ito ay may isa ng kandidato pagkakonsihal dito sa 3rd District ng lungsod na tatakbo. At mamayang alas 5 naman ay magsasara ang tanggapan ng COMELEC dito. Yan muna ang latest update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Andre. Live mula sa Davao City, maraming salamat, Bril Montalvo. Mula sa Davao, kamustahin naman natin ang sitwasyon ng COC filing sa pinakamalaking lungsod dito sa Metro Manila, ang Quezon City. At para sa update, live mula sa Amorato Sports Complex, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Palete. Hani, ano ang latest dyan? Maui umurangkada na nga ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy dito sa may Amoranto Stadium sa Quezon City para nga sa mga kandidato sa lungsod. Bagamat pabugso-bugso ang ulan, kompleto at nakalatag na ang lahat ng mga kailangan para sa mga dagsa, sa inasahang dagsa ng mga supporters at mga kandidato.
Sa labas pala ng Amoranto Stadium, nakaset up na ang information desk ng COMELEC kung saan mag-fill out ng form at magpaparehistro ang mga tatakbong kandidato. Hinati sa 6 na seksyon ang mga information desk para makakahiwalay ang magka-file ng COC para sa 6 na distrito sa Quezon City. Pagpasok sa loob ng stadium, nakapwesto naman ang receiving section ng mga magka-file ng COC. Nakahiwa-hiwalay rin yan, depende sa posisyon ng mga tatakbo gaya ng pagka-mayor, vice-mayor at mga tatakbo sa pagka-councilor sa kada distrito. Isa lang ang entrance at exit points para sa mga kandidato. 3 companion lang ang papayagang makapasok kasama nila. Inaasahan na ngayong umaga o tanghali ay maghahain ng COCC re-electionist Mayor Joy Belmonte dito sa Amoranto. Nakalatag naman ang seguridad sa loob at labas ng sports complex dahil may mga nakadeploy na mga tauhan ng Quezon City Police District, QC Department of Public Order and Safety at Traffic Transport Management Department sa paligid ng Amoranto. Maui alas 7 ng umaga kanina ipinatupad ang one-way scheme dito sa may Scout Chuatoco at sa may mula dyan sa may Scout Reyes hanggang sa may Quezon Avenue. At mahigpit na ipapatupad ang no parking zone sa naturang kalsada at hindi papayagan manatili ang mga supporters sa kalsada. Maui. Maraming salamat sa update, Hannibal Talete. Madalas magkaroon ng placeholder candidates tuwing COC filing kung saan pinapalitan sila ng mga totoong kandidato ng partido sa pamamagitan ng substitution. Pero ngayong 2025 elections, malilimitahan na yan dahil papayagan na lang ng COMELEC ang substitution para sa mga namatay o na-disqualify na kandidato matapos ang COC filing. Panoorin pa natin ang report ni Marian Enriquez. Noong 2016, nag-withdraw ng kandidatura sa pagkapresidente si Martin Dino ng PDP Laban. Ang pinangalanan niyang substitute o papalit sa kanya sa pagtakbo bilang presidente. Sinoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Makalipas ang 1 buwan, naghain ng kandidatura si Duterte matapos maging substitute ni Dino. Ang nag-substitute naman sa kanya sa pagtakbo bilang mayor ng Davao City ay ang anak niyang si Sara Duterte. Ang ganyang estilo ng mga Duterte na ulit noong 2021. Ang orihinal na kandidato ng Lakas CMD Party bilang Vice President sa 2022 elections ay si Lyle Uy. Pero nag-withdraw din si Uy at ang pumalit sa kanya ay sinoy Davao City Mayor Sara Duterte. Ang ganyang klase ng substitution hindi napapayagan matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Base sa resolution ng COMELEC, kasabay na ng deadline ng withdrawal at substitution ang huling araw ng COC filing sa October 8. Ibig sabihin, pwede pa ang withdrawal ng kandidato mula October 1 hanggang October 8 o kasabay ng COC filing. Dati kasi, binibigyan ng mas mahabang panahon ang pagpapalit ng mga kandidato. Pero ngayon, hindi na pwede ang placeholders. Matapos ang COC filing, papayagan na lang ang substitution kung namatay o na-disqualify ang kandidato. Ang requirements naman sa substitution, una, hindi dapat independent candidate ang original na aspirant. Ang papalit naman sa kanya, dapat kapareho ng apelyido ng original na candidate. Kailangan ding magkapareho sila ng partido. Mas maigi raw ang bagong kalakarang ito sa substitution dahil mas mapapaaga ang paggawa ng listahan ng mga opisyal na kandidato. Sa ganitong paraan, hindi rin daw malilito ang mga botante. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Maraming salamat, Marian. Ito naman po, kailangan ng masecure ng mga kandidato ang pag-file ng kanilang COC. Siyempre po, ang taong bayan kailangan ding masecure ang isang malinis na eleksyon. Tama, Dems. Ngayon, mga kapatid, ano-ano nga ba po ba ang magagawa ng taong bayan para po siguruhin ang patas na laban? At para pag-usapan ito, kasama natin ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, si Mr. Eric Jude Alvia. Good morning po. Good morning, sir. Sir, magandang umaga. Alam kong busy po kayo. Maraming salamat, sir, for being with us. Talagang we appreciate you being here. Unahan ko na, Andre, para lang po sa kaalaman ng ilan sa mga kapatid nating nanonood, ano po ba ang NAMFREL? So, ang NAMFREL ay nakilala yan na pinakaunang Citizens Election Monitoring Group sa buong mundo noong 1983 pa. So, we're at our 40th year right now. Nagbabantay kami ng integridad ng halalan
Pero mas importante pa rin, bantayan natin yung mga binoboto natin. So pagkatapos ng halalan, nagbabantay din yung NAMFREL para i-promote yung good governance. Sec Jen, kamusta po yung paghahanda? Ito na nga po, dahil busy-busy na po tayo para sa paghahanda sa 2025 elections. Kamusta po yung paghahanda ninyo, yung sa quick count po, pati po yung mga gagawin ninyo para sa voter education? Okay. So umpisa muna ngayon, no? Since the past few months, nagbabantay na rin kami para nakatuto kami dun sa bagong sistema na gagamitin ng COMELEC. May bagong makina gagamitin ng COMELEC, no? May bagong provider gagamitin ng COMELEC. So gusto natin na siguraduhin na yung sistema na i-offer ng COMELEC ngayon ay tumatakbo ng husto at accurate, no? At transparent, no? So yun ang unang-una, no? Pangalawa, no, yung sa voters education naman, since bagong sistema ito, gusto natin siguraduhin din na gamay ng taong bayan at ng mga botante ang paggamit ng makinang ito. Tama. No? So pati yung pag-testing ng mga makina, no, dinadaanan yan ng NAMFREL, no, para siguraduhin na walang mali, no, sa pagbibilang. Sige, bago magtanong si Maui at si Justin, Sec Jen, gusto ko pong tanungin, sabi niyo po yung makina para 'di ba may education yung mga botante po natin. Ano po yung mga pagbabago na gusto niyo pong mangyari sa electoral system natin? Ako, medyo mahaba-haba yung listahan yan. Sige lang, Sec Jen. Yung unang-una, no, related yan sa political or campaign finance, no? Kasi alam naman natin, no, marami nagsasabi na marami naghahangad na para tumakbo, no, sa isang posisyon, no, o mga kandidato. Pero kung wala kang resources o wala kang pera, hindi ka na nanalo, no? So dapat palitan yung unang sistemang yan, no? Pangalawa, yung ating pagpapatakbo ng halalan, no, siguro dapat tingnan natin na dapat din hindi lang yung popularity o majority, no? So may first past the post muna tayo, no? Tapos ang sinasabi nila, tapos dapat may runoff, no? Tapos pangatlo, no, yung siguro yung ating siguro kasama na rin yan sa pagtingin ng bagong sistema ng gobyerno natin, no? So yung mga iba tinutulak yung charter change. So pag-aralan muna natin yan. No? Okay, Sec Jen, ito po, tanong ko naman, ano-ano po ang mga babantayan ng NAMFREL sa ating mga kandidato o aspirant para sa nalalapit na halalan? So yung unang-una, no, nagpa-file na yung mga kandidato nga, no, tingnan natin itong pag-file na to bilang isang parang malaking job fair, no? Naghahangad sila para makakuha ng posisyon, no? So tayo bilang mga boss, no, ng mga taong ito, kilatisin natin, no, kung ano-ano yung mga katangian nila, no, para sila maging isang karapat-dapat na leader, no? At may kakayahan ba sila, no? So ito, application pa lang ito, no? Tayo mismo ang boss, no, na mamimili, no, kung nararapat ba silang empleyado natin. Galing sa atin yung kanilang pinapambayad para sa kanilang sahod. Tama. No? So dapat tayo masunod. Tama po. Sec Jen, sa 2025 elections, ngayon pa lang, ano-ano po yung mga bagong issue na tinututukan? Oo. May mga bagong issue, may mga lumang issue. Yung unahin muna natin yung bagong issue. Yung ngayon, nakikita natin na lumalabas yung mga teknolohiya, no, sa pangangampanya. Pero kuminsan, merong masamang aspeto na ginagamit yung teknolohiya yan. Yung sinasabi nilang artificial intelligence. No? Kasi ito yung ginagamit sa pagkalat ng misinformation or disinformation or maling in fact fake news, no? So binabantayan ng NAMFREL ngayon at maganda naglabas yung COMELEC ng mga patakaran para ipagbawal yung paggamit ng AI sa pagkalat ng disinformation. Pagkalat lang ng disinformation at misinformation. Sec Jen, hindi lang hindi lang yung misinformation pero yung mga deep fakes, 'di ba? So yung mukha ng mga kandidato mismo o ng ibang o yung boses kuminsan, Kaya basta-basta naniniwala sa mga ganun na nag-share. Sir, ako lang, I'm very interested because you said nga na parang ipinagbabawal na to. Pero kasi maaari din gamitin ng kabilang panig, ang mukha ng kabilang tumatakbo and also do that. So basically, you are saying bawal ang lahat ng ito. Whatever comes out ng AI generated is not bawal allowed. sa pagkalat ng misinformation or fake news. Pero kung gagamitin po sa tamang paraan, pwede. pwede. Naman, kunyari, medyo pagandahin yung itsura ng kandidato. So,
Natawa ako doon, sir. Pwede rin. Sir, salamat po dahil alam nyo naman, punong-puno ng tensyon ang umaga. ganda. Ang ganda po ng Ang pasok. ganda ng pasok nung bitaw ni Sekjen. Nakakapagbiro pa rin si Sekjen kahit stress na tayong lahat dito sa Bilang Pilipino. Relax lang tayo Maganda, kasi relax minsan lang. yung mga iba gumagamit na ng dahas, no? Ngayon pa lang, di ba, gumagamit na ng dahas. Eh, medyo, ano lang to. Sek, gusto ko lang may tanong din. Tayo. Ipupush niyo po ba yung pagbabawal po ng premature campaigning? Well, may batas kasi. Yun yung mahirap eh. May kakulangan sa batas, kaya lumulusot yung mga nakakaharap ng loopholes, no? Na nangangampanya sila kahit na hindi pa sila kandidato. Nagpaparamdam na sila no? As early as a year ago, no? Kung saan nakikita mo, di ba, sa highway. Oo, may mga posters. Tapos may mga free clinic, no? Mga disaster response operations, no? So ngayon, maganda ito na naglabas yung COMELEC ng parang patakaran na sinasabi nila na ite-temper namin, no? Yung paglalabas ninyo ng mga para. Sekjen, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you, sir. Dumaan kayo dito. Thank Ano you, pong sir. mabilis ang gusto niyo sabihin sa taong bayan? Okay, sige. So ngayon, panahon ngayon, no, tingnan natin ng husto yung background, no, ng mga ating kandidato, no, para pagdating ng February or March na pag nag-umpisa na yung campaign period, may matatanong na tayong mga sapat na kaalaman para sa kanila. Maraming pong salamat, Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Mr. Eric Jude Alvia. Maraming salamat po. Salamat, Sekjen. Abangan mamaya mga mahalagang numerong dapat tandaan tungkol sa 2025 midterm elections. Pag-uusapan natin. Mga pwede at bawal gawin oras na magsimula na ang campaign season. Isa-isahin natin yan mamaya. At sa legal ba to, ang iba pang issue tungkol sa maagang pangangampanya at paghahain ng COC. Hihimayin ni Atty. Buko mamaya live na live. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang Bilang Pilipino, ang COC filing special coverage ng iyong paboritong kasala sa umaga. Good morning, kapatid! Bilang Pilipino, Bilang Pilipino, para sa pagbabago, sabay-sabay na tayo. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Bilang Pilipino, nagbabalik ang Bilang Pilipino, ang COC filing special coverage ng Good Morning Kapatid. Pagkatapos ng paghahain ng Certificate of Candidacy, sunod ng aabangan ang campaign season na magsisimula sa Pebrero ng susunod na taon. Ano nga ba ang mga pwede at hindi pwedeng gawin tuwing kampanya? Panoorin natin ang report ni Brian Basa. Eleksyon na naman. Asahan na ang mga maiingay na campaign jingle at mga mukha ng politiko kahit saan kayo tumingin. Pero ano nga ba ang pwede at hindi pwedeng gawin tuwing panahon ng kampanya? Sa pagsisimula ng campaign period, maaaring bumuo ng mga grupo at iba pang organisasyon para kumalap ng boto at mangampanya para o laban sa isang kandidato. Pwede ring magdaos ng mga caucus, rally at parada para rito. Legal din ang pagbibigay ng mga talumpati, anunsyo, komentaryo at panayam para o laban sa isang kandidato at paglalathala ng mga campaign material na dinisenyo para o laban sa isang kandidato. Marami namang bawal na gawin gaya ng pangangampanya sa labas ng itinakdang campaign period, pagsali ng isang dayuhan sa kampanya, pagtanggal o pagsira sa mga nakapaskil ng campaign materials at pagpigil sa pamimigay ng legal na election propaganda. Bukod dyan, bawal din syempre ang vote buying at vote selling, panunuhol, pustahan sa resulta ng eleksyon at paggamit ng pondo ng bayan sa pangangampanya.
Bawal din ang pagsira sa Certificate of Candidacy kung hindi pa naman ito kinakansela ng COMELEC at pag-jam sa radyo o TV broadcast ng isang legal na political program. Narito naman ang mga maaaring gamiting election propaganda. Pwede ang mga pamphlet, leaflet, card decal, sticker at iba pang sinulat o printed na materyales basta't hindi lalampas sa angkop na sukat. Pwede rin ang mga sulat kamay o printed na liham na humihimok sa isang botanteng iboto o huwag iboto ang isang kandidato. Siguraduhin lang na dapat nakalagay sa materyales kung sino ang nagbayad at nagpa-imprenta ng mga ito. Ilan naman sa mga bawal ang mga billboard, lobo at iba pang uri ng advertising para o laban sa isang kandidato o political party, paggamit ng cinematography, audio-visual unit at iba pang screen projection maliban sa TV. Bawal ding bigyan ng airtime ng mga radyo at TV station ang kampanya ng isang kandidato nang walang bayad. Sa mismong araw naman ng eleksyon, bawal ang magbigay o tumanggap ng kahit na anong libre. Bawal na ring mangampanya. Sa mga mapatutunayang guilty sa kahit anong election offense, posibleng makulong ng hanggang 6 na taon. Pwede ring ma-disqualify sa pagkakaroon ng public office at mawalan ng karapatang bumoto. Hindi naman bababa sa 10,000 piso ang multa kung political party ang nagkasala. Itinakda ngayon ng COMELEC ang campaign period mula February 11 hanggang May 10, 2025 para sa mga senador at kongresista. Simula March 28 hanggang May 10 naman para sa mga kandidato ng lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. At para masimayin ang isyong yan, makakasama natin muli ang nagbabalik na resident morning lawyer natin na si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Attorney Buco, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Easy Attorney day Buco. sa ating Oo lahat. Pero ito, umpisa na natin, Attorney. Sino-sino ba talaga ang pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy? Yung mga gustong kumandidato. Kasi ito yung notice na pinaparating mo sa lahat na gusto mong tumakbo sa isang particular na posisyon. Dito sa yung kanina, pinakita na natin halimbawa yung requirements or yung mga data na kailangan. Very specific, di ba? Yes. Yung sa name and other personal data. Pero yung iba halimbawa, yung mga artista, parang gumagamit ba sila ng parang screen name or alias? Pwede ba yun? Pwede, kasi doon sa COC, may nakalagay doon nickname. You can only have one. Tapos may nakalagay doon, name to appear on the ballot. So po pwedeng iba ang gusto mong makita ng mga botante sa balota. Halimbawa, nung ako tumatakbo, dati ang pangalan ko, Enrique de la Cruz, pero nakalagay sa balota, Buco de la Cruz. So it's your choice. And I remember Senator Bong Revilla, he had to file in court to Kasi- change his name. Kasi talagang Ramon Bautista ang kaya pangalan gusto niya magamit niya yung Bong Revilla, di ba Si po? Erap. Yes. Joseph Estrada. Pero siguro yan, pinag-usapan na rin natin yung, yung mga artista. No? Paano po pag isang artista nag-file ng COC, katulad nyo, yes, artista. Hindi. Ano po ba yan? Paano yan? Kung pwede po bang mag-appear pa or may mga, kasi alam namin may mga ibang artista na parang umaalis na sa show, parang ganyan. Yes. Oo. We need to distinguish. Kasi kung ikaw ay kandidato talaga for a specific position, hindi ka na pwedeng mag-appear dahil bawal na siya. Kasi mabibilang na yon sa limit. Number of ng ads. minutes, Parang ng ads, ano? Ganon. yan. Oo. Pero kung ikaw naman ay nominee, halimbawa ng party list, technically hindi ka kandidato until the start of the campaign period. Bakit may ganung distinction, Attorney? Kasi hindi naman sila magpa-file talaga ng COC. Yung pangalan nila wala sa balota. It's the party, which is the candidate. Kaya may distinction ang COMELEC. Attorney, ano po yung epekto ng filing ng COC kung kunyari appointed o elected official ka? Okay. Kung appointed official ka, sa desisyon ng Korte Suprema, Quinto versus COMELEC, deemed automatically resigned. From the day na nag-file ka ng COC, resign ka na sa position mo. By operation of law, kahit wala kang resignation letter. Automatic yun. Pag elected official ka, walang effect. At kung party list nominee ka at appointed ka sa gobyerno, hindi ka pa rin deemed resigned upon filing. Kasi nga hindi ka naman kandidato. Deemed resigned ka at the start of the campaign period. Kasi doon, start na ng campaign period, kandidato ka na doon.
Dahil kinikilala ka na ng batas bilang candidate kasi kasama ka ng iikot. Yung pinag-usapan natin kanina kasi in-announce naman si DILG Secretary Abalos part ng administration slate. Correct. And even the President was saying na may idea na daw siya kung sino yung Moment ipapalit. na mag-file Kasi si Abalos. di-resign siya pag nakasali na siya at nakafile na. Maiba lang ako saglit ng usapan, attorney. Ito, mainit na issue to, lalo na nun sa Kongreso, sa hearing, si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, nasa posisyon pa ba siya para tumakbo? May karapatan pa ba siya? Actually, walang choice ang COMELEC but to accept. Kasi ministerial ang duty ng COMELEC to accept the certificate of candidacy. So kahit meron siyang pending case, hanggat yun ay pending pa lamang, hindi pa final, ibig sabihin wala pang desisyon ng Korte Suprema, with finality, pwede pa siyang mag-file at dapat tanggapin pa ng COMELEC yun. Kailan lang magkakaroon ng problema? So, kung sakaling magkaroon na agad ng desisyon, pero matagal-tagal na panahon pa yun? Alam mo, pag nag-file siya, kailangan may iba pang mag-file ng petition to cancel the COC or to deny due course. Parang kukwestiyon To question yung qualification niya. Okay. Otherwise, the COMELEC cannot on its own, na sila lang mismo na ayaw namin tanggapin yan dahil alam namin na ikaw ay may kaso. Pwede ba mag-file ng dalawang COC para sa dalawang magkaibang posisyon? Hindi. Kasi isa lang dapat. If you file 2 or more, you're disqualified for all. Hindi ka pwede mag-file, hindi ka dapat maging play safe. Dapat you choose only one. Pero yung kasi nangyayari yung substitution But that's yung parang kanina yung ni-report natin na yung nangyari kay former President Duterte and then kay Vice President Sara Duterte. Parang late sila nag-file kasi may parang placeholders yung tinatawag na substitution. Paano ba yung, pwede ba yun? Hanggang ngayon, up to which point na yung binabanggit natin na substitution? Sa ngayon, binago na kasi yung rule. Last elections, ang filing, October 1 to 8, ang substitution deadline, December 15 for withdrawal. Pero sa ngayon, hanggang October 8 na lang din ang filing, October 8 na lang din ang substitution due to withdrawal. So, isa lang talaga ang pwede mong i-file. Ibig sabihin, pag may umatras or bumawi ng COC, Opo. So, yung pagbawi, pwede kang mag-substitute sa kanya, pero hanggang October 8 na lang din. So, wala nang placeholders. Pero may mga pagkakataon na pinapayagan beyond the filing, Two instances, death and disqualification. So, kung namatay yung kandidato, even on election day, pwede kang mag-substitute. At yung pangalan ng kandidatong namatay ang nasa balota, lahat ng boto makukuha niya, sa'yo pa rin ibibilang yun, bilang substitute. Pero ang tama ba yung pagkakaanawa ko dyan, attorney, dapat kaapelido mo rin? Yes, kailangan kaapelido, kailangan you belong to the same political party. At yung mga independente, hindi pwedeng i-substitute. Ayun. Kasi dapat may party same party Bilang napag-usapan na natin yung independent, eto, malaking usapan din. Halimbawa na lang, sa kaso ni Senator Amy Marcos, inilagay siya sa listahan ng partido nila BBM ng alyansa, pero at the same time, dinedeclare niya yung sarili niya bilang independent. Ano ba? Paano siya i-consider dito pag once na nag-file siya? Okay. Yung kandidato kasi, pag nag-file ka, ikaw naglalagay ng party mo At meron kang kalakip dapat doon na certificate of nomination and acceptance galing sa party. So kung sinasabi niya independent siya, wala siyang i-attach na CONA at wala siyang ilalagay na party. So independent siya. Malaking epekto yun kasi unang-una, ang independent, hindi siya pwede i-substitute. Pangalawa, yung expenses, yung limit ng expenses. Kasi pag ikaw ay may political party, meron kang limit, may limit din yung party mo. So pag pinag-add yun, malaki yung pondong magagamit mo. Pero pag independent, solely on your own. Solely on your own. Yung kaninang pinag-usapan na rin natin, kasi nakita natin yung filing, may mga banda, may ngayon, di ba? May mga naka-t-shirt ng kandidato. Kasi ano ba ang maituturing na parang premature campaigning or electioneering at this point, kahit na COC filing pa lang, are they already considered na magva-violate ng ganon kung may mga ganyang pakulo, attorney? Meron kasing desisyon ng Korte Suprema, Piñera versus COMELEC, na nagsasabing hindi ka pa kandidato kahit nag-file ka. Nagiging kandidato ka lang at the start of the campaign period. Sa Makatwid, kahit mangampanya ka ngayon, walang bawal, walang premature campaigning. Medyo gray area kasi talaga Kasi hindi ka pa kandidato. So kahit na magsuot ka ng t-shirt, kahit na malalaki yung tarpaulin, kahit na meron kang kasamang mga banda, pwede pa rin. Kahit nag-file ka na, pwede pa rin. Tsaka sabi nga nila parang they're called aspirants, di ba? Pamuna. Kasi hindi pa sila officially candidates. Malaki epekto ng term na yun. Kung aspirants, hindi ka pa sakop ng mga pagbabawal ng COMELEC. Pag candidate ka na at the start of the campaign period, sakop ka na ng mga do's and don'ts. So yung sukat ng flyer, sukat ng tarpaulin, mga pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin.
nag-a-apply lang yung mga panuntunan na yan at the start of the campaign. Ano ba yan, attorney? Kumbaga, regardless of the wording, halimbawa may nakapaskil dyan na tarpaulin, may mukha niya, tapos nakalagay lang yung pangalan niya, pero walang nakalagay na posisyon, pasok yun. Pero kung halimbawa may nakalagay na posisyon, Pwede kasi nga wala pa campaign period. kasi hindi pa campaign period eh. So, ibig sabihin kahit ngayon, vote for Kahit ilagay mo pwede pa vote rin, for. ano? Yes. Oo. Iba nga may mga TV commercial pa, may mga ads, di ba? Okay pa yun. Pwede pa rin. Oh. In fact, pag bumabiyahe ka, north and south, nakalagay, Ang ingat sa dami na biyahe. nga po ngayon sa mga probinsya ko, galing ako Batangas, Mga ang dami billboard. ng mga ano. ingat ka. Ilang tao nagsabi sa'yo na mag-ingat ka sa biyahe. Di ba? Ayan. Totoo yan. Pero ano ba dapat yung mga dapat nating iniiwasan pagdating sa usapin ng, o binabantayan, di kaya sa usapin ng premature campaigning? Una-una yung social media tsaka AI. Kasi wala pang rules ang COMELEC tungkol dito. Yung social media, halimbawa, bawal ang sukat ng tarpaulin ganito. Dapat 2x3 lang. Oo nga. Dapat ang limit ng oras mo sa TV, ganito lang. Paano social media? Yes. Dapat 10 post ka lang. Hindi pwedeng gano'n. Hindi Silang pwedeng memo gano'n, recently. ano? Pero yung memo is really on, magsasubmit lang yung mga partido. Registration lang. Transparency lang. Pero And wala you yung have to epekto. declare. Wala in kasi terms of very restrictions. strict sa print and TV and radio eh. Pero sa digital wala, tsaka yung AI eh. Wala pa tayong rules on AI. Halimbawa, magpapalabas ako ng campaign, nakasama ko si Taylor Swift. Kylie Minogue. Yes, Naka-deepfake, halimbawa. Bawal ba yun? Hindi. Wala pa. Walang rules eh. Kasi pwede kong gawin yun, di ba? Na ini-endorse ako halimbawa ni President Obama. Yes. Oo. Ang isa pang nakita ko, attorney, how do you feel about this? Yung parang mas transparent kasi ipapublish nila ngayon yung mga COC. Yes. Hindi katulad dati na medyo pahirapan, pahingi nga ng kopya Oo. ng COC Parang ni secret. pero tatanggalin naman daw yung personal details nyo. Siyempre makakatulong rin yun sa botante sa pagkilatis ng mga kandidato, ano? Oo. Correct. Kasi yung petition to cancel a certificate of candidacy, pwedeng i-file ng kahit sino eh. So pag nakita mo doon na, Yes. parang Uy, sabihin, hindi naman kabarangay namin to. Hindi naman nakatira yan dito. Nung isang araw ko lang nakita yan, may file na ng mayor, di ba? Parang, Pwede. di ba, hindi ba yan taga, Makati o ano, di ba? Yes. So that's a good thing na at least may access na rin At tayo. least transparency. Okay. Mga botante. Maraming salamat, Attorney salamat, Buko. Attorney. Alam kong busy-busy tayo ngayong araw, pero salamat ulit kay Attorney Buko sa pagdalo dito sa Good Morning Kapatid. At sa aming pagbabalik, alamin ang sitwasyon sa Cebu kung saan umaarangkada na rin ang paghahain ng kandidatura. Tuloy-tuloy lang ang magatid ng mahalagang impormasyon sa ating Bilang Pilipino, ang COC Filing Special Coverage ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
At kayo nakatutok pa rin sa Bilang Pilipino, ang COC filing special coverage ng Good Morning Kapatid. Nagsimula na ring dumating sa Cebu City ang mga kandidato na maghahain ng kani-kanilang certificates of candidacy. Para sa update, live mula sa Cebu, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, ano ba latest dyan? Mukhang babalikan na lang natin si John Aroa. Meron tayong konting technical difficulties. Nasa Cebu yan, Pero si John. kailangan kasi bantayan din ng Cebu kasi malaking Mabigat. mabigat. Maraming Para registered importante, yan. voter sa Pilipinas. Kaya lagi din sinusuyo yung Cebu ng ating mga national candidates. Pero I'm sure makakakuha pa tayo ng update mamaya kay John Aroa sa frontline sa umaga. Nararamdaman niyo na ba? Na parang something's in the air. Ako ramdam na ramdam ko na. Talagang ano tayo. Di ba yung rush ngayong Special umaga? coverage kasi, di ba? Ngaragi tayo eh. At tumutok lang po sa News 5 ang buong araw po. Yes, Tama. marami pa Tutukan natin tayong yan. tututukan at kasama tayo ng mga kapatid natin pagdating sa eleksyon mula filing hanggang sa mga pangyayari sa buong bansa. Hanggang bilangan ng boto. Yes! Yan. And that is it! Naku mga kapatid, para sa ating COC Filing Special Coverage Tuesday. At eto na nga po, 85 days to go mga kapatid. Pasko na! Isang makabuluhang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. At kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!